Ayan, magandang araw po sa ating lahat, mga Ginoo at Pinibini, ganoon din po sa ating guro na si Ma'am Laika. Ah, Dahil nga po sa nagkapareho po kami ng paksa ng aming sinundang grupo, pinaalam na lang po namin sa Ma'am Laika na ang hindi na lang po mga nabanggit ang aming tatalakayin. At ito po ay ang taong 1945 na kasama rin po sa paksang panitikan ng bagong kalayaan at kasalukuyang panahon. Ayan po. Muli ako po si Binibining Elaine Contigo at ang akin pong kasama ay si Binibining Tika Fredeling at si Binibining Jillian Rodriguez. At bilang pagganyak po ay naghanda po kami ng mga tanong upang magkaroon po tayo ng paunang kaalaman. At dahil naman po ito po ay isang recorded na talakayan, ah, ayan, sasagutin na lamang po natin. Ito po sana ay tanong at sagot na isang mali at isang tama. Ayan po, naitatag ang Palangka Memorial Award in Filipino and English Literature. So, ang tamang sagot po dyan ay 1950. Ayan po. So, kung mapapansin po natin, pag tama ang sagot, uh, makikita po natin ang imahe ng isang computer. At hindi po natin, sa kasalukuyan po, ay hindi po natin maririnig ang sound ng kapag tama o mali ang sagot. So, pangalawa na po tayo. Nagkamit ng unang gantimpala sa Gawad Palangka Award, sulat ni Genoveva Matuti. So, ito naman po ay alam natin sapagkat ito po ay natalakay na ng sinundaraming grupo. So, ang tamang sagot po dyan ay ang kwento ni Mabuti. Pangatlo po, nagkaroon ng best translation of Rizal as novels at ito po ay ang Noli Me at El Fili. So, Efren R. Abueg or Virgilio Almario. So, ang tamang sagot po dyan ay Virgilio Almario at ang mali po ay si Efren R. Abueg. Ayan, pang-apat. So, ang unang nagsalin sa Filipino ng dula ni Shakespeare na ang negosyante. So, ang tama po yung sagot ay si Rolando S. Pino. Ayan. Uh, Ngayon po, so ang bagong kalayaan ay sinasabing mula taong 1945 hanggang 1972. So kung atin po matatandaan, ang tinalakay po ng aming sinundang grupo ang taong 1972 kung saan ito ay nagsimula ang pagdedeklara ni Pangulong Marcos ng batas militar. Ano po? So dito, sa bagong kalayaan, ay nagsimula po ito noong taong 1945 at ito ay nung katatapos lamang ng pananakop ng Hapon sa atin at sinasabing ito'y kasama sa panahon, ang kasama ito sa panitikan ng panahon ng bagong kalayaan hanggang sa kasalukuyang panahon. At ito po ay matatalakay pa natin sa iba pang slide ng presentasyon. So, ayan po, bilang introduction, ayan, muling sumigla ang panitikan sa Pilipinas. So, ito po ay nung panahon ng bagong kalayaan. Naging paksain nila ang kabayanihan ng mga gerilya, kalupitan ng mga Hapon, kahirapan ng pamumuhay noon at iba pa. So, dahil nga po ito ay panahon na katatapos o kakalaya pa lamang natin sa pananakop ng mga Hapon. So, naging paksa nila yung kabayanihan ng mga nakipaglaban at kalupitan ng mga Hapon. Nabuksang muli ang mga palimbagang naipasara dahil sa giyera na itatag ang Palangka Memorial Award in Filipino and English Literature noong 1950 o taong 1950. Nagkaroon din ng Republic Cultural Award, Gawad ni Balagtas at taunang Gawad ng Surya ng Wikang Pambansa. Ayan, at sumigla rin ang pagkakaroon ng pahayagan sa mga paaralang pang kolehiyo.
Nagbukas rin ang palimbagan ng lingguhang babasahin kung saan ito po ang liwayway, bulaklak, tagumpay, ilang-ilang at iba pa. Ayan po, sa buong taon ng Bagong Kalayaan kung saan ito po yung pinakang highlight lamang ng mga pangyayari. Gayun din po, gayon din po sa panahon ng Bagong Kalayaan ay nagkaroon ng samahan na naitatag para sa panitikang Pilipino at para sa panitikang Ingles. Ayan, meron po tayong tatlo para sa panitikang Pilipino. At ito po ang taliban ng inang wika o taniw, kapisanan ng diwa at panitikan o kadipan, kapisanan ng mga mandudulang Pilipino o kampihan. Gayun din ay meron naman po tayong 5 naitatag na samahan para sa panitikang Ingles. Yan po ang Philippine Writers Association, Dramatic Philippines, Philippine Educational Theater Association, Arena Theater at Barangay Writers Guild. Ayan, tandaan po natin ang tatlong samahang naitatag para sa panitikang Pilipino at 5 samahang naitatag para sa panitikang English. Ayan, nasasabing ang Bagong Kalayaan po ay simula taong 1945 hanggang 1972. So, sa amin pong napagkunan, ito rin, ang panahong ito ay hinati pa rin po nila sa dalawang panahon. At ito po ang panahon ng liberasyon, taong 1945 hanggang 1950. Gayon din po, ang panahon ng aktivismo ay taong 19 na po hanggang 1972. Ayan po. Dito po tayo sa taong 1945 ang panahon ng liberasyon. Ayan, ang panahon po ng Bagong Kalayaan, ang mga aklat na nalimbag ay mga piling katha ni Alejandro G. Abadilla, mga piling sanaysay na ni Alejandro Abadilla din, may ikling kwentong Tagalog, Ako'y Isang Tinig, mga piling akda ng Katipan, at Pitong Dula. Ayan, dito po sa kanang bahagi ang mga akda, ang may akda. Ayan po, taong 1950. So, ano nga po ba ang mga kaganapan ng taong ito? Taong 1950 ang Gawad Palangka o Don Carlos Palangka Memorial Award for Literature ay itinatag at sinimulan po ito noong taong 1951 sa kategorya ng maiikling kwento sa wikang Pilipino at Ingles. Ayan, sa kategorya po ng Gawad Palangka, meron po tayong maikling kwento at meron po itong 3 pwesto at andiyan po ang mga espesipikong mga akda na nagkamit ng gantimpala. Unang gantimpala ay ang kwento ni Mabuti ni Genoveva Matuti. So kung matatandaan po natin, ang kwento ni Mabuti na akda ni Genoveva Matuti ay isang maikling kwento tungkol sa saguro at sa ina na binansagan ng kanyang mga mag-aaral. Pangalawa ay ang ikalawang gantimpala. Pangalawa ay ang Mabangis na Kamay, Maamong Kamay ni Pedro S. Dandan. So ito naman po ay tungkol sa mga kayang gawin o handang isakripisyo ng isang magulang partikular ng ama para sa kanyang anak. Pangatlo ay ang ikatlong gantimpala na Planeta, Buwan at mga bituin ni Elpidio P. Capulong. Ito naman po ay tungkol sa dakilang mandirigma ng Roma, ang dakilang Panginoon na si Cesar na nakakalimot at nangangarap. So ito ay sa tulong ng planeta, kung ang pagkakatanda ko po ay sa tulong ng planeta, buwan at mga bituin ay nagbalik siya sa totoong siya at sa mga mahal niya. Ayan. At sa taong ito din, ang pinaka
kilalang manunulat ay si Genoveva Pedrosa Matute. Siya ay 46 na taong nagturo sa Philippine Normal College at hinahangaan ng mga kritiko sa kanyang maikling kwento na kwento ni Mabuti. Siguro nga po ay dahil sa husay ng kanyang akdang kwento ni Mabuti kaya ito nagkamit ng unang gantimpala. At ang iba pang mga publikasyon ay ang Piling Maikling Kwento, Ako'y Isang Tinig, Sa Anino ng EDSA at Iba Pang Kwento, at Babae at Iba Pang Kwento. Ayan. Hindi lang po maikling kwento, meron din tayong iba pang kategoryang pampanitikan sa paglipas ng panahon. Meron po tayo dyan tulang may isang yugto, tula, dulang ganap ang haba, sanaysay, nobela, may ikling kwentong pambata, dulang pantelebisyon, dulang panpelikula at yun po. At nandiyan po ang mga taon kung kailan siya kung kailan ito nasimulan at mas kilala. At nagbukas naman po ng karagdagang dibisyon sa pagsulat ng maikling kwento gamit ang mga wikang panrelihiyon gaya ng Cebuano, Hiligaynon at Ilocano. At ayan po, ang taong 1906 na po hanggang 1972 ay ipinapasa ko na po ang pagtatalakay sa aking kasamang si Binibining Tika Frederick. Ang panahon ng aktivismo sa taong 1960 hanggang 1972. So, sa panahon nga ito ang sinasabi nila na bagong kalayaan. Subalit, kinuha ng mga kabataan ng panahong ito upang maghimagsik sa ating gobyerno. So, mapanghimagsik nga ang mga kabataan. Madugo at mapangwasak na demonstrasyon at pagpapahayag, kamulatang panlipunan, kabukulan ng lipunan at politika ang paksa. So, sa panahon nga ito, sinasabi ni Ponciano Pineda na ang aktivismo ng kabataan noong taong 1960 hanggang 1972 ay dahil sa mga lokal at pandigdigang dahilan. Ang aktivismo ay konektado sa kasaysayan ng ating kabataang Pilipino. So, dahil nga sa mga sakit ng lipunan, ang mga kabataan ay kumilos upang maghanap ng mga reforma. Ang ilan ay patuloy na naniniwala na ang demokratikong pamahalaan ay matatag at ang mga taong nagpapatakbo ng gobyerno lamang ang may kasalanan. Yun ang sinasabi noong panahon na ito. So, madaming ng manunulat ang kumaga nagwagi sa panahon na ito. Sinasabi pa dito na sa panahon na ito, maraming kabataan nga ang naging aktivista para humingi ng pagbabago sa gobyerno, sa pagpapahayag ng hangaring ito para sa pagbabago. Matalas ang mga isinulat ng ilang kabataan na sinibak sa nasyonalismo upang bigyang diin ang kahalagahan ng kanilang mga petisyon. Maraming kabataan din na aktivista ang nakulong sa kampo ng militar, kasama ng mga rebeldeng manunulat. Masasabi nga sa panahon na ito na ang mga ang mga manunulat na ito, ang mga manunulat na ito ay marami ng naiambag. Kumbaga, ang mga manunulat na nakulong sa panahon ng aktivismo ay kakikitaan nga talaga ng tunay na nasyonalista o kumbaga pagmamahal sa bansa at bayani noong panahon nila.
So, ang unang manunulat ng panitikang revolusyonaryo ay si Rogelio Mangajas. Siya ay nagtapos ng AB Pilipino noong 1965 sa University of the East. Naging working scholar siya para lang makapagtapos sa kolehiyo at naging guro sa wika at panitikan sa De La Salle University at Saint Scholastica College. Maraming award din ang natanggap nito. Pangalawa dito si Efren Abueg, na kung saan siya ay isang editor at bumuo ng mga antolohiyang gaya ng mga piling akda ng Kadipan. Isa nga sa akda ni Efren Abueg ay ang placard, na kung saan may bahagi ng akda na sinabi dito ang nangyayari sa panahon ng aktivismo. Isinangkap din niya ang ilang karanasan niya sa mga kwentong nilalaman ng antolohiyang ito. May kani-kaniyang pananaw ang maraming manunulat at alagad ng sining sa mga nangyayari sa lipunan noong panahong iyon. Ang paghuhunos ng mga karanasang iyon ang naglantad at maglalantad pa ng kanilang mga ideolohiya na magtatakda ng kapalaran ng ating bansa sa darating na taon. Dito nga, ang nilalaman nga nito ay kumbaga, so dito nga makikita na ang revolusyon sa mundo na nagtagumpay nang hindi dumanak ang dugo. Ang revolusyong EDSA. Una ang sigwa, katipunan ng maikling kwento na pinamatnugutan ni Ricky Lee na inilathala bago ideklara ang martial law. Ikalawa nga yung katha ni Efren Abueg na placard, nahango sa author sa maraming akda sa pahina ng Liwayway at iba pang popular na publikasyon. Tayo nga ay dadako sa ikatlong manunulat na si Virgilio Almario. So, si Virgilio Almario ay kilala sa sagisag na panulat na Rio Alma, pangunahing makata, kritiko, tagasalin, editor, guro at tagapamahalang pangkultura ng Pilipinas. Nagkamit din ng Best Translation of Rizal as Two Bells. Ito nga alam nga natin lahat, no? Yung pinakasikat na akda ni Rizal ay ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, na kung saan tumutukoy sa mga maling gawain ng Kastila noong sila'y sumakop dito sa Pilipinas. At ang ikaapat naman na manunulat sa panitikang revolusyonaryo ay si Rolando Estino, na kung saan siya ang unang nagsalin sa Pilipino ng dula ni Shakespeare na pinamagatang Ang Negosyante. Ayan, maraming salamat, Binibining Tika. Muli, ako po si Binibining Jillian Rose Afedrian at isang pinagpalang araw po muli sa inyong lahat. Ngayon po ay dadako na po tayo sa sunod na paksa. Ang mga panitikan na lumaganap noong panahon ng aktivismo. So ayon sa aming pananaliksik, may dalawang uri daw po ng panitikan na lumaganap noong panahon ng aktivismo. Una ay ang maikling kwento at ang pangalawa ay ang nobela. So dahil yan po ay panahon ng aktivismo, mauunawaan po natin na mula sa salitang aktivismo o pag-aklas o pagpropetesta, may hinuha po natin na nung panahong iyan, nagising na po. Umabot na sa sukdulan ang kanilang galit dahil sa maling pamamalakad na nakikita nila sa pamahalaan. Kaya sila ay nagprotesta at nag-aklas. At isa po sa paraan ng kanilang pagpapahayag ng kanilang pagpuprotesta at pag-aklas ay sa pamamagitan ng pagsulat ng maikling kwento at
nobela. Kaya maunawaan na agad natin na ang pangunahing paksa ng mga kwentista at nobelista ay ang pagpoprotesta sa maling pamamalakad ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng pagsusulat ng kwento at nobela, pinapahayag nila at inilalarawan ang umiiral na sakit ng lipunang Pilipino at ang kanilang kaawa-awang kalagayan. Ayan. Kumbaga po siguro ay napakatindi ng katiwalian ng panahong iyan. Kaya hindi na nila mapigilang mag-aklas at magprotesta. So, naging aktibo sila sa pagkilos protesta. Ayan. At naging instrumento daw po ang nobela upang ipakilala ang mga suliraning panlipunan na kinakaharap ng maraming mamamayang Pilipino. So, ilan po sa mga nobela at manunulat nung panahong ito ay, unang-una po dyan, ay ang nobelang Pinamagatang Daluyong na isinulat ni Lazaro Francisco. Mula sa salitang daluyong na nangangahulugan ding hampas, ay malakas na hampas or alon. So, ang nobela niya daw pong ito ay tumutukoy sa buhay na katulad ng isang paglalayag o paglalakbay na minsan ay tahimik, pero mas malinit ay punong-puno ng pagsubok. Ayan po, o na hinahampas ng mapanggulanit na daluyong. Ayan. Ang pangalawa naman po ay ang Luha ng Buwaya na isinulat ni Amado Hernandez. Ayan. Tungkol daw po ito sa mga mahihirap, mga magsasaka na nagbuklod-buklod laban sa kagahamanan ng mayayamang pamilya. Ayan. So, tumatalakay daw po ito sa ginagawang panggigipit ng mga may kayang pamilya sa mga maralita at kung paanong naging daan ito para magkaisa itong mga mahihirap upang lutasin ang kanilang problema. Pangatlo naman po ay ang sinulat ni Efren R. Abweg na Pinamagatang Dugo sa Kayumanghing Lupa. Ipaglaban mo ako ni Liwayway Arcero. So, mukhang maganda po ito. Ano po? Ito po ay tungkol sa dalawang magkaibigang si Pedring at si Jelly. So, dito po, si Pedring daw ay may lihim ng pag-ibig kay Jelly. Pero, hindi niya maipagtapat dahil bata pa sila. Ayan. At natatakot siyang maparatangan na pinagsasamantalahan niya ang kanilang pagkakaibigan. At isa pa sa sinulat ni Abweg ay ang Dilim sa Umaga. Pang-anim ay ang Nagbabagong Paraiso. Tungkol daw ito sa magkasintahang napakatagal na pinaghiwalay ng tadhana. Sa mga kuko ng liwanag, mukhang pamilyar po tayo dito. Ano po sa mga kuko ng liwanag? Ito po ay tungkol kay Julio na isang maralitang o mahirap na mangingisda na lumuwas ng Maynila upang hanapin ang kanyang kababatad kasintahang si Ligaya. Ayan. Pang-walo ay ang Habagat sa Lupa at ang Sa Kagubatan ng Lungsod. Tungkol daw ito sa mula sa dating luntiang paraiso, napalitan na ang nagtataasang gusali at pasikot-sikot na kalsada ng kagubatang kinalalagyan ngayon ng lungsod ng Makati. Ayan. So kung gusto nyo pong malaman pa ang tungkol sa mga nobelang ito, maaari po kayong magsaliksik ng higit pa sa internet para madagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa uri ng kapaligiran at mga karanasan ng mga Pilipino noong panahon ng aktivismo. So ngayon po ay dadako naman tayo sa batas militar. Natalakay naman na ito ng naunang grupo sa amin, kaya pahapyawan lang po natin ng konti. Basta tandaan lang po natin na ang batas militar ay idiniklara sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Pilipinas noong taong 1972 hanggang 1986. So, nung panahon na ito, naging paksa ang paghingi ng pagbabago sa pamahalaan at lipunan. Sa ilalim din ng panahon ng batas militar,
nagsimula ang programang Bagong Lipunan noong Setyembre 21, 1972. So, nung panahon na yan, pinahinto ang mga pampahayagan at maging ang samahang pangpaaralan. Naitatag din ang Ministry ng Kabatirang Pangmadla o yung panahon na sinubaybayan ang mga pahayagan, aklat at iba pang mga babasahing panlipunan. So, naging mahigpit po nung panahon na yan. Ilan naman sa nangyari nung panahon ng Bagong Lipunan ay nagkaroon ng disiplina, kaya napalitan ang kaguluhan ng katahimikan. At naging matatag din itong Bagong Lipunan dahil nagkaroon ng pagbabagong isip ang mga mamamayan. At ang mga nasulat na akda ay may pagmamalaki sa pagka-Pilipino. Kumbaga, naging proud ang mga Pilipino na sila ay Pilipino nung panahon na ito. Kaya dumami din ang mga tula at awitin na naging mabisang tagahubog ng kalinangan ng bansang Pilipinas. So kabilang sa mga tula at awit na ito ay ang Supling ni Ruth Mabanglo, Isang Munting Alamat ni Aimee Marcos, Anak ni Freddy Aguilar, familiar na familiar po tayo dyan, at Ang Kapaligiran ni Florante. So kung nais nyo pang malaman ang tungkol dyan, magsaliksik lang po kayo sa internet. Saka napahapyawan na yan talaga. Natalakay na ng unang grupo kaya hindi na masyado nating tatalakayin. Naging tanyag din si Ruth Elenia Mabanglo ng panahong ito dahil siya ang matapang na numuno sa kanyang henerasyon sa pagiging feministang mantutula. Nagtrabaho din siya sa Diaryong Taliba at Abante at siya din ay isang guro sa Universidad ng Silangan. Naging manunulat din ng mga maikling kwento ang mga kabataan dahil sa kanilang paghihimagsik sa pagwawalang bahala ng pamahalaan sa mga kairingan ng taong bayan. Naging paksa ng mga kwento ang tungkol sa mga simulain at programa ng Bagong Lipunan. Sa panahong ito, naging mas lantad ang pagtuliksa o pagprotesta ng mga taong bayan sa mga kabulukang nagaganap sa ating lipunan. Ginamit ng mga nobelista ang mga nobela para ipahayag ang maigting nilang pamumuna sa kasalukuyang kalagayan ng bansa. Kabilang sa mga nobela na yan ay ang Madilim na Langit sa Bayan Ko ni Jose Mercedes, Mga Buwaya sa Lipunan ni Celso Alcarunungan, at maraming pang iba. Maaari nyo pang tingnan ang ibang nobela sa presentasyon na inihanda ng naunang grupo sa amin. Ilan naman sa mga manunulat ay si Fausto Galuran, Gervasio Santiago, at Luwalhati Bautista. Sa ilalim din ng panahon ng Bagong Lipunan, muling bumangon at sumigla ang dulang Pilipino dahil naging aktibo muli ang mga mandudula sa mga palabas ng mga sinaunang dula gaya ng Sarsuela. Inilulunsad din ang taunang pista ng mga pelikulang Pilipino tuwing buwan ng Disyembre sa pamamagitan ng Metro Manila Films. Isang mabilisang pahapyaw lamang din sa mga nangyari ngayong kasalukuyang panahon. Sa panahon ng kasalukuyang panahon, lumabas ang mga mananaliksik at kritiko. Nagkaroon ng mga makukulay na buhay ang panunuring panitikan at naganap ang lakas ng bayan o People's Power noong Pebrero 25, 1986. Ang mga manunulat sa panahong ito ay nagkaroon ng kalayaang magpahayag ng kanilang iniisip. Kaya naman, naging makulay na kabanata ng panitikang Pilipino ang panahong ito. Namumulat ang mamamayang Pilipino sa kahalagahan ng pambansang wika. Marami na ang sumusubok na sumulat gamit ang kanilang sariling vernacular. Mas mayaman na rin ang pinagkukunan ng paksang isusulat at malaki ang impluensya ng teknolohiya at agham. Hanggang sa kasalukuyang panahon natin ngayon, hindi ba? Malayo na ang naabot ng media. Kahit sa mga telebisyon, nagbabago na rin ang mga wikang ginagamit. Hindi lamang pampanitikan ang uri ng salitang ginagamit, ngunit mapapansin natin na may mga akda na gumagamit na rin ng pabalbal, kolokyal at lalawiganin. At dyan po nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa panitikan ng kasalukuyang panahon. At nawa po ay marami po kayong natutunan. Maraming salamat po sa inyong
panonood at pakiisa.